Ayan. Sige po, magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ako po si Redel, isa sa mga worker dito sa ating simbahan. At dadako na po tayo sa isa din sa pinaka-importanteng parte ng service na ito. Walang iba kundi ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pwede bang pakitapik ang katabi? Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Hindi pa daw. Ready na. Praise the Lord. Ayan. Sige, simulan na po natin ito. Huling 2 topics na lang po bago matapos ang ating series na Salungat sa Daloy. Hallelujah! Grabe, no nakaraang linggo, tinuro po sa atin ng ating Pastor Eric ang tungkol sa pagpili kung anong pinto ang dapat mong piliin. Amen? So, dito may mga pinili ng pinto. Mga fire exit ba yun na pinto? Ha? Hindi naman. Iyon po, grabe no, nang inaral po natin last Sunday, ito po ay praktikal, isang test na nasubok ang ating puso't isipan at maging ang ating pananampalataya. Kaya kung tatanungin ko po kayo muli lahat, masasabi po ba natin, marami na tayong natutunan sa series na to? Amen? More than 3 months na po yung ating series na to. Grabe, napapansin na po ba natin ang mga pagbabago sa ating buhay? Alam mo yon, kahit gradual lang. Amen? Kung ganon, grabe, ang ating pag-uusapan, I'm very excited, i-share po ito sa inyo lahat. Dahil ngayong araw, hindi lang po ito dagdag na lesson para sa'yo, pero ito po ay wake-up call. Hindi lang po ito dagdag na reminder, dahil kapag inintindi mong maigi, hindi lang ikaw ang magbe-benefit nito, pero maging ang mga tao na nasa paligid mo. Amen? Itong sermon na ito, ang magre-reveal, sa Tagalog, magsisiwalat ng ating pagiging totoong Kristiyano. I-reveal din ito kung nagpapanggap ka lang na Kristiyano. Kaya naman, kung ready ng lahat, muli, sabay-sabay tayong tatayo dahil mananalangin tayo sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. Oh Lord, we invite your presence. Holy Spirit, be with us. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po dahil dinala niyo po kami dito ng ligtas, maayos, Panginoon. Sa mga nakalipas na araw, maulan. Pero Lord, salamat dahil sa araw na to, dahil kahit mainit, Panginoon, Lord, alam ko na pinabuti mo ang panahon. Salamat, Lord, sa buhay ng mga kasama ko ngayon. Salamat, Lord, dahil alam ko, Panginoon, pumunta sila dito dahil ikaw ang gusto nilang makita. Dalangin ko, Panginoon, sa iyong makapangyarihang salita, hindi lang basta nila marinig, hindi lang kumurot ng puso, Panginoon, pero baguhin kami nito ng tuluyan. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin, ang banal na Espiritu ay malayang kumikilos din sa aming kalagitnaan, mula unahang upuan, gitna at dulo, Panginoon, ikaw ang mararanasan. Muli, Panginoon, we're asking for wisdom, knowledge and understanding. Hindi namin kaya, Panginoon, intindihin, pero dahil sa tulong mo, mauunawaan namin ito. Muli, Panginoon, salamat po sa inyo lamang po ang papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Alam niyo po ba na ang objective natin, syempre, ma-acquire po natin yung karunungan sa pagkilala ng mabuti at masamang puno na pag-uusapan natin ngayong hapon. Bigyang halaga ang pagtingin din po sa mga bunga nito at pahalagahan ang paglago higit sa lahat. Kaya sabay-sabay po nating basahin in Matthew chapter 7, verse 15 to 20. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Diba? Parang tongue twister yun ah. Verse 19, every tree does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you will recognize them. Sa Tagalog, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na para mga maaamong tupa, pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Makikilala nyo sila sa kanilang mga gawa. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng ubas o igos. Ang mabuting puno ay namumunga ng mabuting bunga,
at ang masasamang puno ay namumunga ng masama. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama, at ang mga masasamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang lahat ng punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa kanilang mga gawa. Purihin ang Panginoon sa kanyang makapangyarihang salita. Hallelujah. In Matthew chapter 7, verse 15 to 20, ito po ay another sermon on the mount ni Jesus. Dahil ang Matthew chapter 7 ay closing part na ng sermon ni Jesus. Mapapansin natin dito na ang tone ng kanyang delivery, very strong. May mga warnings, may mga tests na binibigay na si Jesus. Hindi lang ito about encouragement, pero ito po ay warnings. Ang Matthew 15:20, warning about deception, about sa pagpapanggap. Amen? Ang background nga po ng Matthew 7 verse 15 to 20, alam niyo po ba ang rason at ang dahilan kung bakit sa ganitong illustration ginamit ni Jesus ang tungkol sa puno at bunga? Dahil ang mga tao that time, sila po ay nagfa-farm, nagtatanim, dahil yun po ay kanilang central daily life. Most Jewish people po ay pamilyar pagdating sa pagtatanim, sa pag-aani ng kanilang mga tanim. Ang fruit trees, gaya ng fig tree at grapes, ay common sa region nila. Staple foods pa nila to at source of income. Kaya, talaga namang naiintindihan nila ang kahalagahan ng pagtatanim ng puno. Nagtatanim sila ng puno dahil ini-expect nila magkakaroon yon ng bunga. So dito na-train niya ng magtanim. Diba sa school, anong mga na-train niyo ng itanim? Plants versus zombies? Hindi yun. Ano yung mga natanim nyo na? Sunflowers. Yan. Parang mahal pa ata nung binenta sa school yan Yes, kamatis, sile, kalamansi, di ba? Di ba ang sarap sa feeling kapag may bunga na? Meron ka nang na-harvest. Amen. Tuloy natin. Kaya nga po ang mga farmers that time, alam niyo po ba, kapag may tanim sila, regularly po nila chine-check, ine-examine nila ang mga tanim nilang puno, at nagde-decide sila, ano ang puputulin ko dito? Mukhang hindi namumunga, tatanggalin ko na lang. Ganun po sila. At alam niyo po ba na may principle na nagsasabing, the nature of the tree determines the fruit. Ulitin ko lang, the nature of the tree determines the fruit. Meron yan sa PowerPoint Ipapakita na natin. Yan, the nature of the tree determines the fruit. Ang principle po na ito ay normally talagang pinag-uusapan pagdating sa farming. Especially, sa ancient time po, kahit noon pa man, alam na po ng mga tao na ang isang puno ay magpo-produce according to its kind. Tanong, alam ko pa, matatalino tayo lahat. Pag nagtanim ka ng puno ng mangga, ano ang bunga nito? Apple? Sino nagsabi ng apple? Itatanim din natin. Diba, pag nagtanim ka ng ng kayumito, anong lalabas? Kayo talaga, Talaga naman, O baka malito po kayo kasi alam niyo po ba na ang topic natin ngayong hapon, hindi ko pala nabanggit, ang topic natin ngayong hapon ay sa bunga makikilala ang puno. Sabay-sabay nating basahin in 3, 2, 1. O baka malito kayo, kasi bakit ganon? Yung principle na sinabi mo, Rodel, the nature of the tree determines the fruit. O next slide, para hindi po kayo malito. Pag sinabi nating tree, dinedetermine niya ang fruit. Pero ang fruit, nire-reveal niya ang tree. Pag maganda yung bunga, ibig sabihin healthy ang puno. Kuha? Malalaman natin na ang puno ay punong ng mangga pag naglabas ito ng bungang mangga. Nagulat ka, iba yung lumabas. Diba? Nakakatakot yun Alam niyo po ba, para mas makarelate tayong lahat, sa Pilipinas po, meron tayong kasabihan ng mga Pilipino. Alam niyo to. Next slide. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Alright. Tayo naman po na ginagamit natin ang kasabihan na yan, mostly sa ating family, sa character, na kung anong ugali ng magulang,
Madalas, ganun din ang ugali ng anak. Tama? Tama po ba? Kaya nga kamukha mo ang mama mo, kaya papa mo. Pag hindi mo kamukha ang mama mo, ang papa mo, sino ang kamukha mo? Kapitbahay daw. Ay, bakit naman kapitbahay? Hindi, di ba? Sinino? Di ba? Alam nyo, ganyan din po sa pagla-life group. Sino dito nakakapansin, no? Nag-aalaga ka, may mga dinedisciple ka, mapapansin mo, kung paano ka mag-pray, ganon din sila mag-pray. No? Kung paano sila magturo na kagaya nila. Kung paano ka magturo, paano ka magsalita. Leaders, nakaka-relate po ba? Tama, yung mga inaalaga. Parang ayaw mo sa leader mo. Parang, ay wag po, hindi ko po gusto ang leader ko. Ay, hindi, di ba? Ay, nako. So, again, applicable din po ito morally as socially because a person's words and actions reflect what is inside of them. Kung ano sinasabi, kung ano nakikita sa gawa, ganun po sila. Yung po sila inside of them. Amen? Kung aaralin po nating maigi, hindi lang po ina-address ni Jesus. On that time, imagine niyo, Sermon of the Mount, maraming tao, nakikinig sa Kanya, ina-address to ni Jesus, hindi lang sa mga nakikinig sa Kanyang mga disciple, mga believers, mga sumusunod sa Kanya. But you know what? This is very directly referring sa mga false prophet. Mga false prophet, false teachers, no? Pag inaral natin ang New Testament, ang mga Pharisees, Sadducees, teachers of the law, mga false teachers, nagtutulo ng mga maling katuruan sa panahon na iyon. Kaya grabe ang paalala ni Jesus sa kanila. Amen? Now, going back sa verses na binasa natin, very important po ang sermon ni Jesus para sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga disciple. Kumbaga, ano kaya ang nararamdaman ni Jesus that time? Bakit niya nasabi itong mga verses na ito? Na mag-ingat kayo sa mga nagpapanggap na tupa. No? Ang totoo ay para silang mga lobo. No? Bakit kaya gano'n ang heart ni Jesus? You know what? Pag inaral natin itong maigi, makikita natin na ang pinaka-pinupunto pala ni Jesus ay mag-guard silang lahat. Hindi sila malayo, hindi sila madaya, hindi sila maloko. Kasi ang gusto ng Panginoon, magpatuloy lamang sila sa pagsunod sa Kanya. Amen? And even sa panahon natin ngayon, tandaan mo ito, reminder ito ng Diyos sa atin. Alright? Next slide. Tandaan mo, not everyone who looks religious or spiritual is truly from God. Not everyone who looks religious or spiritual is truly from God. This is true. Hindi porket lagi mong kasama sa simbahan, hindi porket katabi mo ngayon. Hindi talaga, di ba? This is very serious, no? Pero sige, this time, tignan natin, ano yung dalawang uri ng puno at bunga? Okay, dalawang uri ng puno at bunga nito. Number one, ano tayo yung una? Mabuting puno, at sige, masamang puno na may masamang bunga. So tandaan niyo po ha, yan po yan. Masamang puno na may masamang bunga. Basahin po natin, Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Sabi diyan, ang mga taong sumusunod sa ninanasan ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at ipamamakasamaan, binabalaan ko kayo, tulad ng ginawa ko na noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Pangalawang uri ng puno at bunga, mabuting puno na may mabuting bunga. Galatians chapter 5, verse 22 to 24. Ngunit, ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili.
kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ipinako na ng mga nakikristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang mga laman doon sa krus. So pag tinitignan po natin ngayon ng maigi, yung dalawang klase ng puno at yung dalawang klaseng bunga at si kalipot. Ni Kali, no? So, dalawang klase ng puno, dalawang klase ng bunga, no? Sino kayong tinutukoy na mabuting puno at sino kayong tinutukoy na mabuting bunga? At sino yung tinutukoy na masamang puno at sino yung tinutukoy na masamang bunga? Nakita na nabasa natin kanina sa Galatians, tama? Yung mga example. Mga example. Kasi ganyan po talaga ang mga puno. Kung ano siya, ganon ang kanyang magiging bunga. Tama? So, tandaan niyo po, ang pagkakaroon ng bunga ng puno ay inevitable. Mamumunga at mamumunga yan. Tama po ba? Namumunga tayo ng mabuti o namumunga tayo ng masama? Tingnan nating maigi yan. Kasi ang puno, balik tayo sa puno, bakit namumunga ang puno? Kaya tatanungin ko. Di ba namumunga ang puno, hindi lang para sa kanyang sarili? Kasi ganun na siya na, kailangan niyang mamunga. Sino ang nagbe-benefit ng bunga niya? Yes, yung mga hayop, yung mga tao. Di ba? Pag ang bunga ay, alam mo yon, masarap, pwedeng kainin, talagang beneficial yan sa mga kumakain nun. Pero paano kapag ang masamang puno ay namunga ng masamang bunga? Yung kanina, example natin, pero sa puno, pag nilagay natin, yung mga bunga na nabubulok, mga bunga, alam mo, reject, yung hindi mo pwedeng kainin. Bakit? Pag kinain mo, magiging malalasong ka, magkakaroon ng problema ang tiyan mo. Kuha. Kaya nga po, lagi nating tatandaan, ano ang mga paalala ng sermon ni Jesus na ito. Ready na kayo? Introduction pa lang po yun. Ready na kayo? Number one, sige po. Number one, paalala ni Jesus. Number one, mag-ingat ka sa mga mapagpanggap. Gabi, ang bigat ka agad. In verse 15 ng Matthew 7, sabi diyan, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na para bang maamong tupa, pero ang totoo, tulad sila ng mga, gutom na lobo. Church, kung babasahin natin ang Old and New Testament, hindi po tinago ng Bible na may mga in position, in authority, na nagtuturo ng Word of God. May mga servant, kuno ni Lord na nagpapanggap lang. At kahit sa panahon din natin ngayon, may mga ganyan. Amen? Kasi this is the reality. Gusto natin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, gusto natin lumago kay Lord. Amen? Gusto natin mahalin si Jesus. Gusto natin magpalalim ng relationship sa Kanya. Amen? Kaya nga ang FOM City Church, mahal ang pagbabasa ng Bible, umaattend sa live group, sa church events, at sa Sunday service. Kasi uhaw tayo sa pag-aaral at pagpapalalim kay Lord. Ang kaso lang, kadalasan po, may mga tao tayong, alam mo yun, napapakinggan, napapanood, sinusubaybayan. Nagtuturo sila ng Word of God, especially sa generation natin ngayon. Madali na lang pong manood sa social media ng kung ano-anong teachings about sa Bible. The only problem is, nood tayo ng nood, kinig tayo ng kinig, basa tayo ng basa ng kung ano-ano sa internet, pero hindi natin namamalayan. Naloloko na pala tayo. Kaya maigi, magbasa dapat tayo lagi ng Bible. Kasi baka hindi mo mamalayan, false prophet na pala ang nag-share sa'yo. Yari. Kaya dapat mag-ingat ka. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Amen? And you know what?
hindi lang ito para sa point of view ng mga nakikinig. Nabanggit ko kanina, hindi lang ang audience ni Jesus ay hindi lang mga sumusunod sa Kanya. Pero ito din po ay point of view para sa mga leaders, teachers, at even pastors. Church, see to it na hindi tayo false teachers. Na hindi tayo false prophet. Amen? Yes, naniniwala tayo na kapag inaral natin ang Word of God, it will correct us. It will rebuke us first. Di ba ganun yung leaders? Pag may nagpe-prepare ka na ituturo sa mga live group mo, nag-aaral ka, nagpe-prepare ka talaga. Kasi gusto mo nang ituturo mo sa kanila, totoo, tama. Pero wag naman po sana dumating sa punto na hindi na nga natin inaral, tapos sasabihin pa natin sa mga tinuturuan natin, next slide, mag-devotion ka naman. Uy, mag-pray ka naman. Pero yung leader, yung teacher na nagsabi, hindi naman nagda-devotion. Hindi naman nagpe-pray. Anong tawag doon? Mapagpanggap. At ayaw natin ng ganon. Amen po ba? Amen? Kasi ganyan ang mga false prophet eh. Ganyan ang mga sa panahon nila. No, mahilig silang manlinlang, mahilig silang itago ang totoong pagkatao nila. Madalas pa nga, kahit sarili nila, niloloko na nila. Iniisip nilang para silang tupa, pero sa totoo, mababangis na lobo pala sila. May ganun kaya dito sa church natin? May nagpapanggap ba? Mag-ingat ka sa kanila. Kasi mismo si Jesus, consistent po ang pagtuturo niya dito. Kung babalikan natin ang Matthew chapter 15, verse 10 to 14, gabi tungkol ito sa mga Pariseyo na nagtuturo sa mga tao pero inaakala nila na sila ay taga-akay ng mga tao papalapit sa Diyos. Pero ang totoo, sila ay mga bulag din sa katotohanan. Basahin natin Matthew chapter 15, verse 14. Sabi diyan, hayaan niyo sila. Mga bulag silang taga-akay. Kung ang bulag ang aakay sa kapwa niya bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Kaya mag-ingat ka. Mag-ingat tayo, baka may mga nagpapanggap o baka ikaw ang nagpapanggap. Mag-ingat sana sila sa atin, sa iyo. Di ba? Yes, gabi, masakit talaga. Pero kailangan nating itama. Number 1, ano nga uli number 1? Mag-ingat ka sa mga mapagpanggap. Number 2, maging mapanuri ka sa kanilang mga sinasabi at ginagawa. Maging mapanuri ka sa kanilang mga sinasabi at ginagawa. Basahin po natin ang Matthew chapter 7, verse 16 hanggang 18. Yung English na lang, diretso na tayo ng English. Sabi diyan, by their fruit, you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. May dalawang klase ng puno na na-mention dyan. Ano daw po yung isa? Yung grapes, ubas. Pangalawa, yung ano daw? Yung figs. Sige, next slide. Ito po ang itsura ng grapes. At ito yung itsura ng nasa bush, tapos meron siyang fruit. Nakakala mo, gaya ng grapes. Ano ba yan? Nasa right side nyo, yung bush na mayroong puno ng, kala mo, ubas. Pero sa left side, yan talaga yung ubas. Kaya sinasabi ni Jesus sa kanila, ang mga tao ba, kumukuha sila ng mga fruit sa thorn bushes? Sabi doon, di ba? Hindi doon, sabi ni Jesus. Another illustration, next slide, yung fig tree. At yung, ano daw yung isa? Yung thistle. Yung fig tree, yung nasa left side nyo, at yung nasa right side ninyo, yung thistles, na may bulaklak.
Ano pagkakaiba na lang? Isa matinik, yung T-cells, yung isa hindi. Kasi anong sabi uli sa verse? Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga. Kuha? Anong kailangan nating maintindihan dito? Sa buhay natin, dapat marunong kang mag-check. Marunong kang sumuri. Lalo na pagdating sa spiritual life mo. Hindi porket marami tayong napapakinggan, masasarap sa tenga, okay sa tenga, sa pandinig, pero mali pala pagdating sa Bible. Dapat inaaral natin yon. O bigyan ko kayo ng 3 bagay para pag may nag-share sa inyo o sa ibang church, basta may napuntahan ka, 3 bagay na susuriin mo. Andiyan pa kayo? Amen. Una, i-check mo yung uri ng pamumuhay nung nagsasalita. Yung sinasabi niya ba, nakikita sa gawa niya? Ano ba tong tao na to? Ang gusto niya ba righteousness, humility, faithfulness? Lagi niya sinasabi ganun pero hindi nakikita sa buhay? Suriin mo yon. Pangalawa, yung content ng tinuturo niya. Pag sinabi natin content ng tinuturo niya, na yung sinasabi niya ba same sa Bible na binabasa mo? O baka mamaya ang binabasa mo pala, ang base niya pala ay hindi Bible. O mag-ingat ka doon. O mamaya, pwedeng same naman na Bible, pero out of context. Pangatlo, yung effect ng tinuturo niya, nung effect ng itinuro niya. Kapag ba siya may nag-share, yung mga nakikinig, may pagbabago ba talaga sa buhay nila? O kapag nag-share siya, na-entertain lang ang madlang people, pero walang nababago sa buhay nila. Pinapalakpakan siya sa sinasabi, pero hindi naman nakikita yung pagbabago sa buhay ng mga taong nakikinig sa kanya. Amen? Kaya ang tanong, paano mo sila marirecognize? Ang sabi ni Jesus, ang sagot, sa fruits. Di ba kanina, 2 uri ng puno, masama at mabuting puno? Malalaman mo daw sila saan? Sa bunga nila. Kuha? Kaya ikaw, Fishers of Men, City Church member, makinig kang maigi. Alamin mo, nakikita ba sa mga pinapakinggan mo yung fruit ng Holy Spirit? Sila ba yung mga tao na kapag may sinamahan, grabe, may peace, may kapayapaan, may self-control, grabe. Pag nakita mo yung tao na to, grabe, kitang-kita mo si Jesus sa buhay niya. O baka mamaya yung tao na yan, pag nandyan, may kaguluhan na kagad. May nasusuntukan na kagad sa life group niya, oh. Grabe. Ay, hindi pala. Alam mo yun, hindi na nag-grow yung mga tao. Amen? Kaya again, maging mapanuri ka sa kanilang mga sinasabi at ginagawa. Amen? Sa mga leaders dyan, taas kamay ng mga leaders. Taas po tayo ng kamay. Huwag tayo mahiya. Taas tayo ng kamay. May naalagaan tayo, tama po ba? May mga pinagkatiwala ang Panginoon sa atin. Amen? Alam niyo po ba na ang mga inaalagaan natin, sila ang unang magsusuri ng buhay natin. Kapag may tinuro tayo sa kanila, tapos iba pala ito sa nakikita nila sa kilos mo, nako, delikado. Di ba? Pero kapag ang sinishare mo, nakikita sa buhay at ginagawa mo, magugulat ka, ang ganda na nangyayari sa life group. Ang ganda na nangyayari sa simbahan. Bakit? Tamang puno. Tamang bunga. Mabuting puno, hindi ka masamang puno, hindi ka masamang bunga. Amen? So again, number 2, ano po yung number 2? Maging mapanuri ka sa kanilang mga sinasabi at ginagawa. Number 3, and last, grabe, huli na. Number 3, may kahihinatnan ang mga hindi, ano daw? Hindi namumunga. Grabe, in verse 19, sabi dyan, ang lahat ng punong hindi namumunga ng mabuti
ay pinuputol at itinatapon. Saan daw? Sa apoy. Grabe, ang binabanggit ni Jesus na apoy ay tumutukoy po sa eternal fire, sa impyerno. Separation from God. Kaya yung mga false prophet, yung mga maling religious leaders, na hindi sinasabuhay ang kanilang itinuturo at inililigaw pa ang iba, sila yung klase ng punong may sakit, nang hahawa pa ng iba. Anong gagawin sa kanila? Susunugin sila sa apoy. Para mabigyan pa tayo ng mas magandang illustration dito. Alam niyo po ba na si Jesus ay nagturo din in Lucas chapter 13 verse 6 to 7. Ano po ito? Talinghaga, parable. Yan, software laki, di ba? Basahin ko. Sabi diyan, pagkatapos, ikinuwento ni Jesus ang talinghagang ito. May isang taong may tanim na puno ng igos sa ubasan niya. Pinuntahan niya ito upang tignan kung may bunga, pero wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng kanyang ubasan, 3 taon na akong pabalik-balik dito para tignan kung may bunga ang igos na to, pero wala pa akong nakikita kahit isa. Putulin mo na lang ang punong yan, nasasayang lang ang lupaing kinatatayuan yan. Alam niyo po ba ang turo sa amin? Pastor yan. Next slide. Unfruitfulness is a sin. Ang hindi mo pagbunga ay kasalanan. Example, magbigay tayo ng example. No? Para sa mga disciple dyan, mga tinuturuan, mga inaalagaan, dumarating sa punto minsan, sinisisi nila, ang leader nila, kung bakit hindi sila lumalago, kung bakit hindi sila nag-grow. Huy! Gising! Sabi mo nga sa katabi mo, gising ka! Diba? Huwag mo isisi sa leader mo ang hindi mo paglago. Baka mamaya yung leader mo ginawa na lahat, pero ikaw na lang talaga ang ayaw mag-grow. Kakanta ka, nandito ako. Diba? Lagi si, ano ka pa, Daniel ka. Ano pangalan nun? Daniel Padilla. Sorry. Pero, kung nasa sitwasyon ka man ngayon na, sige, sabihin na natin, hindi ka talaga mapakain na maayos ng leader mo, hindi ka niya ma-meet, hindi ka niya ma-one-to-one, di mag-aral ka mag-isa. Huwag isisi sa iba ang hindi mo paglago, kapatid. May Bible, pwedeng magbasa ng Bible. Amen? Kung alam nyo lang po, no, may mga ka-churchmate tayo dito, minsan grabe. Maate na lang sila ng ibang life group. Para lang mapakain, maturuan. Amen? Sa mga disciples, punta tayo sa mga leaders. Mga leaders, kaya ko po, ang sakit nito. I know, maraming effort, maraming time, strength, at even pera na i-invest natin sa mga inaalagaan natin. Yung iba sa kanila, purihin ang Panginoon dahil nag-grow sila at namumunga. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa buhay ng mga leader natin. Nakikita ang bunga. Grabe. Grabe, no? Namumunga sila. Pero yung iba, no? Let's face the reality, yung iba hindi pa rin namumunga. Hindi pa rin nababago ang dapat mabago. Wala pa ring fruit of the Holy Spirit. Ibang fruit pa rin ang meron siya. So, dalawa lang yan. Ikaw na leader ang may problema o sila na inaalagaan mo. Kung sa tingin mo, ikaw, kapatid, oras na para magbago. Ayusin ang dapat ayusin. Amen, mga leaders, please, ayusin po natin. Mag-aral, magpalalim. Pero kung sila talaga, yung may dahilan, huwag mo silang sukuan. Still, try your best para sa kanila. Amen? Andyan pa po ba kayo?
tandaan natin, no, hindi tayo ang nagbabago ng buhay ng tao, kundi si Lord. Patuloy lang tayong paggamit. Alam ko yung iba, aalis, babalik. No, kita ko nga kanina, may isa akong inalagaan. Bumalik siya, purihin ang Panginoon. Grabe. Again, ipinagkatiwala sila ng Panginoon sa atin, kaya alagaan natin sila kahit gaano katigas ang ulo ba? Gaano katigas ang di ba? Minsan, magawantuman kayo, hindi kanya sisiputin, iinjanin ka niya, di ba? Isisin ka lang niya, pero gabi, pag andyan siya, dumarating siya sa simbahan, andyan ka pa din, naka-ready pa din ang kamay mo para yakapin siya. Di ba? Parang hindi totoo. Di ba? Pero alam niyo po ba, sa binasa natin kanina yung Luke chapter 13, verse 6 to 7, pag binasa natin ng tuluyan po yung mga sunod na verses niyan, makikita natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Kasi binibigyan pa rin niya tayo ng pag-asa. In Luke chapter 13, verse 8 to 9, sabi diyan, di ba sabi ng tagapagbantay, ay nung amo, putulin mo na yan, ilang taon na akong naghihintay, wala pa ding bunga. Pero itong sagot niya, sa verse 8 to 9, sabi niya, sumagot ang tagapag-alaga. Sabi niya, hayaan niyo na lang po muna ang puno sa taon na ito. Huhukayan ko po ang palibot nito at lalagyan ng pataba. Baka sakaling magbunga sa darating na taon. Nakita niyo yung puso ng tagapag-alaga? Hindi niya sinukuan. Anong ginawa niya? Sabi, gusto niya pa ding alagaan. Sabi niya, pag hindi pa din po magbunga sa darating na taon, putulin na po natin. Sabi niya gano'n. Amen? Kaya sa mga nagde-disciple, nagpapatuloy, salamat po sa buhay ninyo. Purihin ang Panginoon. Hindi sumusuko, hindi sinusukuan ang dapat sukuan. Charis. Bawal talagang sukuan yan. Amen? Kaya naman, tandaan nyo, church, dapat hindi lang tayo faithful kay Lord. Dapat fruitful din tayo kay Lord. Amen. Ulitin ko lang, huwag lang tayo faithful. Dapat fruitful din tayo. Amen. So ulitin ko lang po, 3 bagay na paalala tungkol sa sermon na ito. Una, mag-ingat ka sa mga mapagpanggap. Pangalawa, maging mapanuri ka sa kanilang mga sinasabi at ginagawa. At panghuli, may kahihinatnan ang mga hindi namumunga. Amen? Muli, ang uri ng bunga, doon mo malalaman kung anong uri ng puno ito. Ang tunay na puno na dapat tayong manatili, no, kasi sino dito gusto niya ng maging masamang puno? Wala naman, tama? Anong gusto natin? Maging mabuting puno na magkakaroon ng bungang mabuti. Amen? Ngayon, i-check natin, i-assess natin. Ano na ba yung mga bunga na meron ka? Anong bunga? Baka na naman ibang bunga na sa isip nyo, ha? Anong bunga nakikita sa kilos? Sa pamumuhay? Amen? Nakikita ba talaga si Jesus? Amen? So this is my question. Gusto nyo bang mamunga? Sa mga nawawalan na ng pag-asa, tingin niya parang, may pag-asa pa. Amen? Pwede pa talagang mamunga. Amen? Sino dito gusto niyang mamunga ulit? Taas kamay. Ayan, praise the Lord. So 2 paraan para mamunga. Okay? Number 1, kung gusto mong mamunga, number 1, magpalinis ka sa Panginoon. Kasi si Jesus, yung mabuting puno. At mismong sa John chapter 15, yun ang sinasabi niya sa atin. Na dapat magpalinis tayo sa Kanya. In verse 1 to 3, sabi pa ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo.
Sino dito may relationship kay Jesus? Sino dito talagang disciple siya ng Panginoong Jesus? Di ba patuloy tayo nagpapalinis sa Panginoon? Sa kabila na minsan natatalisod, minsan nakakagawa ng kasalanan. Pero ang salita ng Panginoon pa din ang naglilinis sa atin. Kaya nga muli, nagde-devotion tayo ulit, nagpipray tayo ulit, nagla-live group tayo ulit. Why? Kasi gusto natin magpalinis sa Panginoon. Alam mo, eto yan, kung hindi ka na nagpapalinis sa Panginoon, no, hindi malayong mangyari na ang makikita na sa bunga mo ay puro masasama na din. Pero naniniwala ko, mabubuting bunga ang tataglayin nating lahat. Amen? And number 2 and last, manatili sa Panginoon. Manatili ka kay Jesus. Kasi in verse 4, sabi doon, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganon din naman. Hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Church, ang sikreto ng pagbunga mo ay ang pananatili mo sa Panginoon. Di ba? Mapapansin mo yan. Baka tataka ka, bakit yung live group namin umuunti? Ba't nawawala sila? Bakit yung mga parang, baka masasama na ang nakikita nila? Baka hindi ka na nananatili sa Panginoon? Pero pansin mo, kapag nanatili ka sa Panginoon, nagpapalinis ka, lumalawak, dumadami ang bunga, nakakahawa ang pagiging mabuting bunga mo. Amen? Imagine mo lahat sa FOM City Church, ganyan. Talagang puno ang simbahan. Amen? Dalawang bagay. Magpalinis ka sa Panginoon. Pangalawa, manatili ka sa Panginoon. Amen? Alam ko, marami kayong gustong... Kasi itong sermon na to, warning to ni Jesus. Paalala ito ni Jesus. Babala ito ni Jesus. Maging maingat ka sa mga pinakikinggan mo, sa mga tao na mali ang turo. Tignan mo yung bunga niya, tignan mo yung buhay niya, tignan mo kung tama ba, mabuti ba o masama. Amen? Kaya buti tayo, papatuloy tayo sa Panginoon. Amen? Nananatili tayo sa Panginoon, nagpapalinis tayo sa Panginoon. Amen? And this time, this is a challenge sa ating lahat. Kapatid, hindi ka magiging mabuting, hindi ka magkakaroon ng mabuting bunga kung ang puno na kinakabitan mo ay masama. Tandaan mo yan. Kung gusto mo magkaroon ng mabuting bunga, sa mabuting puno ka dumikit. At ang mabuting puno na iyan ay ang Panginoong Jesus. Kaya nakakatawang isipin, nakakalambot ng puso. Ang mga Kristiyanong sinisiksik ang buhay nila pagdating sa pag-aaral ng Word of God. Sa mga leader nila, sinisiksik nila sarili nila. Kasi alam nila doon, sa lugar na yon, makakatagpo nila ang Panginoon. Hindi sa labas, hindi sa mga kaibigan na gumagawa ng kung ano-ano. Hindi sa internet, hindi doon. Pero sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero alam din ni Lord, yung sakit na maaaring meron pa rin tayo hanggang ngayon. Baka mamaya masamang puno ka na bala. At ang masamang bunga na iyan ay makaka-epekto din sa iba. Ang dalangin ko, bumalik ka sa Panginoon. Bumalik ka sa Kanya. Amen? That is the challenge today. Manatili ka sa Panginoon at magpalinis ka sa Kanya. This time, dalawang tao ang kinakausap ng Panginoon. Una, yung mga nakikinig, yung mga inaalagaan. Pangalawa, yung mga leaders,
yung mga nagtuturo ng Word of God, ikaw din kinakausap ka ng Panginoon. At sana habang nagpupuri tayo, sumasamba sa Panginoon, gusto ko manalangin ka. Gusto ko kausapin mo ang Panginoon. Gusto ko sambahin mo ang Lord. Anong bunga na po ba ang meron sa akin? Kausapin mo ang Panginoon. Naniniwala ko, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa natatapos lahat dito. May pagkakataon pa ding binibigay ang Panginoon. Amen po ba? Dahil dyan, sabay-sabay tayong tatayo, magpupuri sa Panginoon, sasamba sa ating Diyos. At habang tumutugtog ang ating praise team, kausapin mo si Lord. Walang masama sa kausapin ng Panginoon. Kung ikaw yung tao na nagnanais na mapalalim ang kanyang relasyon sa Diyos, talk to God. Lord, dalhin mo ako, Panginoon, sa mga taong totoo ang turo. Panginoon, humihingi ako ng kapatawaran kung ini-Indian ko ang leader ko sa church. Kung ayaw ko sa kanya at ayaw ko sa mga sinasabi niya, kausapin mo si Lord. The Lord will confirm it to you today. Leaders, teachers, pastors, see to it, hindi tayo false teachers. Hindi tayo false prophet. Hindi paluhuli ang lahat. Tuturuan tayo ng Panginoon. Sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at masupungan ka. Purihin natin ang Panginoon, mananatili.
Hallelujah. sa'yo. Yes, Lord. Sa'yo lamang Sa'yo ang aming papuri. sa Iaalay. Panginoon. Hallelujah. Ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yong piling at sasabahin ka. Sana kong lihim, mananatili sa'yong piling na masumpungan ka. Sana kong lihim. Church, yes, sa bunga nakikilala ang puno. Kaya naman kung ano ang bunga ng buhay mo ngayon, yan ay dahil sa punong kinalalagyan mo. Tignan mong maigi, nasa ang puno ka na? Na kaninong puno ka ngayon? May pagbabago ba sa iyong buhay? Gusto kang ingatan at i-guard ng Panginoon dahil ayaw ng Diyos na malayo ka sa Kanya. Hindi ba't ang goal ng pagiging tagasunod, pagiging mananampalataya at lingkod ng Panginoon, hindi ba't Christ-likeness? Kung ganon, sa tuwing makikita ka ng pamilya mo, ng mga kaibigan mo, ng mga life group member na panagkatiwala sa iyo ng Panginoon, si Jesus pa ang nakikita nila. Ito ay babala sa ating lahat na kapag hindi mo sineryoso, may kahahantungan ka. Maging ang mga taong nasa paligid mo na nakakahawa ng bungang meron ka. Pero kapatid, ang buhay mo ay para sa Panginoon. Ikaw ay para sa Diyos. At ang kahulugan nito ay mabuhay ka para sa Kanya. At ang makita ang bunga ng mabuting puno sa buhay mo. Kasabay ng iyong paglago, maraming tao ang makakaranas ng mabuting bunga na taglay-taglay mo. Ikaw, sa buhay mo, makikita mo maraming nagbabago. Maraming bumubuti ang buhay dahil merong gaya mo. Naghahatid ka ng salita ng Panginoon. Ibinabahagi mo ang magandang balita. Nagiging mabuti kang bunga dahil tinutulungan mo ang nangangailangan. Ikaw ay punong-puno ng kapayapaan, pag-ibig, pagmamalasakit at kabutihan. Yan ay galing sa Diyos. Ang dalangin ko, mabuting bunga ang meron ka para mahawaan mo ang iba. Panginoon, Lord, salamat. Kasi kung titignan namin ngayon ang aming sitwasyon, Lord, kaya namin iteklara, nasa tamang puno kami. Nasa mabuting puno kami. Dahil ikaw ang laman ng aming puso. At ikaw ang gusto naming makita sa aming buhay. Lord, salamat sa pagkakataong ang mabubuting bunga na taglay-taglay namin, may mga taong nagkakaroon ng pakinabang ang mga bungang ito. Salamat sa pag-ibig. Kasi natututo kaming magmahal. Lord, salamat. Dahil meron kaming kagalakan. May kapayapaan at pagtitiis at kabutihan, kagandahang loob. At Lord, tapat kami, Panginoon, kahit sa kabila ng iba't ibang pagsubok, may kahinahunan sa aming buhay. Salamat, Lord.
Napipigil namin ang aming sarili, ang sarili naming mga nasa ng laman. At nagsalamat dahil wala na ang dati naming buhay. Bagong buhay na ang meron kami, Panginoon. At itong bagong buhay na ito ay galing po sa inyo. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Purihin ka muli, O Diyos. Muli. Purihin ang Panginoon. Sa Kanya lang ang papuri. Sa Kanya lang ang parangal. Sa Diyos na buhay at dakila at tunay. Panginoon, ang makatagpo ka sa dakong lilim, ang manatili sa iyong presensya, maranasan ang pagkilos mo, doon namin gusto. Lord, salamat Panginoon sa araw na ito. Salamat. Hindi mo hinahayaang maligaw kami ng landas. Ikaw ang daan. Ikaw ang buhay. Ikaw ang katotohanan. Hindi ka namin ipagpapalit kanino man. Ikaw ang aming kayamanan. Ikaw ang aming pag-iingatan. Datnan mo kami na nabubuhay para sa iyo lamang. Panginoon, salamat po Lord sa iyong salita. Pinupuri ka namin at sinasamba. In Jesus' name we pray. Amen.